Pinagpalang araw po sa ating lahat. Ay. Hindi po halata sa akin na mahihain ako kasi nakikita niyo naman po akong sumayaw sa unahan. Pero pagdating po sa pagsasalita ay lagi po akong umiiwas at nagtatago. Pero ngayon po, ako po ay pinili ni Yahweh El Shaddai na ibahagi ang kabutihan na ginawa niya sa akin. Ako po si Sister Kisha from Dancing Ministry at ako po ay 18 taong gulang. Ako po ay tinawag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng aking pamilya. Kung saan po sila ay dumadalo na sa gawain mula po sila ay dalaga pa lamang. Nagsimula po ako sumayaw dito sa gawain ay mula bata pa po ako. Mga 4 years old po lang po ata ay sinasama-sama na po ako ni Tita Kabe sumayaw sa unahan. Naging gospel dancing po ako ay noong 11 years old or 12 years old po ako. At doon na po nagtuloy-tuloy ang aking pagsasayaw at doon po mas lumalim ang aking pag-serve sa Panginoon. Sumalit po, noong ako ay tumungtong na ng senior high school, naging inactive po ako since nag-focus po ako more on ACADS. Dito po sa i-share ko sa inyo ngayon, ay masasabi ko pong isa po ito sa pinakamaganda at naging challenging na naging pagsubok sa akin ng Panginoon. Simula po grade 11, ako ay gusto ko na po makasali sa With High mula po nung naranasan ko siya noong grade 10. With High Honors po. Dahil po sa kagustuhan ko pong yun, ay huminto po ako sa pagdalo pansamantala at nagpakalunod po sa pag-aaral. Dahil gustong-gusto ko po mapabilang sa With High Honors, halos hindi na po ako natutulog kapag may exams para mag-review at kahit po weekends ay gumagawa po kami ng projects at talagang nagre-review po para makakuha ng mataas na mata. Kasi doon po sa school namin, ay pahirapan po makasama pa ng With High pero madali po maka-With Honors. Pero kahit hindi na po ako nakakapag-serve, di pa rin po ako nakakalimot at lagi pa rin po ako nagdadasal noon sa Panginoon. Humihingi ng gabay at nagpapasalamat sa Kanya. Noong una po, matataas po ang mga nakukuha kong scores palagi. Hanggang sa nagkaroon po ako ng problema sa school, napahiya po kasi ako ng teachers ko noon, yung mga favorite teachers ko po. Dahil po doon, parang nagrebelde po ako sa school. Nagalit po ako sa mga teachers noon at di ko na po pinapansin ako. Dahil hindi lang po sila. Simula po noon, nagbago po ako at nawala ng gana mag-aral. Bukod po kasi doon ay hindi po ako makasampa-sampa nga po sa With High Honors kasi gusto ko po kasi talaga siya. Dahil po doon, sumama po ang loob ko noon at nagalit po ako sa sarili ko. Kaya sabi ko po sa sarili ko, bahala na hindi maka-With High, ayoko na. Tapos, kapag naman po tinatanong ako sa bahay kung kamusta po ang pag-aaral ko, umiinit po ko lagi agad ang ulo ko at ayaw ko pong mag-usapan niyo. Tuwing aalis na po ako ng bahay, palagi po kami mag-aaway ni nanay dahil sa topic na yan. Kasi pakiramdam ko po ako sa po siya kapag nalaman niya hindi po ako nakakasama ng With High. Dahil po sa mga pressure na naramdaman ko noon, at sa mga sama ng loob, natuto po ako magbulakbol at uminom. Na hindi po nalalaman ng pamilya ko kaya sa kapag po disappointed po ako sa sarili ko at kapag problemado po ako, pag may nag-aya po ng kaibigan ko, uminom IG po agad ako. Minsan nga po, ako pa po nag-aaya para matakasan ko po ang mga problema at isipin ko. Umiinom po kami ng 1 o 3 beses sa isang linggo bago po ako umuwi ng bahay sa Mercedes at sa bahay na inuuwian ko kapag may pasok. Pero never po ako nahuli ng mga kasama ko sa bahay. Ngayon lang po nila ito nalaman.
bahay, it's either matutulog po ako diretso o iiyak po ako. Grabe po ang pagran ko noon kay Lord tungkol sa mga pinagdadaanan ko at sinasabi ko rin po na nakakaramdam na po ako ng tampo sa Kanya. Pero po kahit na sinasabi ko kung ayaw ko na at ganun na po ang ginagawa ko, malaki pa rin po ang parte sa puso ko na gusto magtiwala sa Panginoon at gustong makawinhay. Kaya kapag may exam po, ay tinatry ko pa rin po makapag-review at todo pray at hindi po ako ng tulong kay Lord. Pero hindi pa rin po talaga tumataas scores ko hanggang sa nakaisip na po ako ng hindi maganda sa ating Panginoon. Hindi na po ako nananalangin tuwing may exams kasi sabi ko po sa isip ko ay hindi naman po ako pinapakinggan ni Lord. Pero po kapag pumapasok po sa isip ko yun ay pinapagalitan ko rin naman po ang sarili ko at humihingi ng tawad sa Panginoon dahil sa hindi pagtitiwala sa Kanya kaya nagpe-pray po ulit ako. Kada exam po na hindi ako nananalangin, pakiramdam ko po may kulang. At hindi po talaga ako nasasatisfied sa scores ko, mataas man o hindi. Unlike kapag nananalangin po ako, kahit mababa po scores ko, hindi po siya ganun kabigat sa loob ko. Gabi-gabi ko po iniiyakan yung mga nakukuha kong scores at grades kasi nga po, di ako makasampa sa with high honors. Eh, ang kailangan po, 94.5 yung general average, parang round off siya sa 95. Eh, ang nakukuha ko po hanggang 94.4 lang. Kaya, nawala na po talaga ako ng gana. Hindi na po ako nag-expect kasi kinukumpil ko po grades ko, hindi na po kaya. Umabot pa po sa puntong tinapon ko po yung phone na ginagamit ko dahil sa galit ko, dahil hindi ko nakukuha ang gusto ko. Pero kahit ganyan po ang sinasabi ng isip at kinikilos ko, yung puso ko po umaasa pa rin at patuloy na humihingi ng tulong kay Lord na sana makawidhay pa rin ako. Nung ilalabas na po ang final result at sasabihin na po kung sinong mga nakawinhay, grabe po ang pag-pray ko noon at paghiling na sana kasama ako. Eh, alphabetical po. Tapos letter S pa ako. Eh, ang dami nun. So, habang tinatawag po yung 100 plus na estudyante, grabe po yung kaba ko. Kinakalma po ako ng katabi ko at sinasabi niyang kasama daw ako doon. Gusto ko pong maniwala pero natatakot ako dahil ayaw ko pong ma-disappoint ulit. Hanggang sa tinawag ko ako. Sobrang saya ko po nun at grabe po talaga yung masasalamat ko kay Lord. At paghingi ng tawad sa Kanya dahil sa gusto makuha ko agad ang hinihiling ko. At hindi lang po yun dahil nakapasa po ako sa course na gusto. Kaya sobrang laki po talaga ng pasasalamat ko sa ating Panginoon at napagtanto ko po na dapat lang po tayo magtiwala sa Panginoon. Hindi man po ngayon at agad-agad na binibigay ng Diyos ang mga kagustuhan at kahilingan natin, may tamang panahon na nakalaan para makuha natin iyon at hindi tayo bibigoy, pababayan.